Good morning po muli sa ating lahat. Advance Merry Christmas. Pwede ba natin batiin yung bawat isa? Advance Merry Christmas. Kailangan ko lamang po ng little time kasi sino po sa atin yung uuwi ngayong Kapaskuhan? Pwede ba nating malaman? Yan, dalawa lang. So, magsasama-sama tayo dito, no? Sa Pasko, darating. Sana ako ay iyong mahalin. Yan. Ayan, so tayo pong lahat ay muling tumayo at basahin po natin yung ating declaration of faith. Today, I will listen to God's word. It empowers me by its instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve man and to glorify God. Manatili po tayo nakatayo at basahin po natin ang ating text for today. Ang Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Basahin po natin ang energy. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose, and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are the nominee least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler, who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Pagpalain ng pagbasa sa salita ng Diyos, tayo pong muli ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasakop ngayong umaga o Diyos sa inyong kapangyarihan. Lord, nawa ang salita ninyo, Panginoon, ay patuloy o Diyos na manuod sa kaibuturan ng aming mga puso, Lord, na equally dividing, Panginoon, ang aming kaluluwa, Panginoon, ay patuloy, Lord, na inyong palakasin, O Diyos. Lord, sa umagang ito, we want to encounter you, O God. Baguhin niyo po ang aming puso't isipan, O Diyos, at patuloy, Lord,
na kami ay maninigluhod sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw aming Diyos na dakila. Salamat, Lord, sa umaga ito. We are expectant, Lord, na kami po ay inyong pupususin, Panginoon, ng inyong presensya. And Holy Spirit, teach us and guide us, O God, into all truth. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Ayan. So, sa Gospel, meron lamang pong dalawang narratives, no, ng Christmas or yung pagkapanganak ni Jesus Christ, which are sa Matthew and kay Luke. No? Alam niyo ba na sa pag-aaral, hindi naman talaga Matthew yung umpisa ng New Testament, no? Nilagay lang siya doon kasi parang yun yung starting, then yung genealogy, no? Although si Luke meron ding genealogy. And ayan, and actually si Mark and si Matthew ay nangopya lang kay Luke, parang ganyan. Anyway, ano lang yung trivia. So, ang background, no, as introduction, no, ang background po, si Matthew, pinortray niya si Jesus Christ bilang King or Messiah. No? Sa apat po na gospel, iba-iba po yung pagkaka-portray kay Jesus Christ. Pero dito kay Matthew, he was portrayed by Matthew as King or Messiah. So, binigyan ng emphasis ni Matthew si Jesus as King. And ayun yung nag-stand out dito sa text na to, no? Jesus is born the King in Bethlehem. And take note po, nung siya ay nasa cross, ng Calvario, ay ito rin yung words, no, na sinabi, "This is Jesus, the King of the Jews." No? Tunay nga na Jesus is King. Ang kanyang kingdom is not of this world, but His kingly rule, no? Ang kanyang paghahari ngayon ay sa mga puso ng mga tao bilang hari at tagapagligtas, no? Sa mga puso ng mga tao na sa kanya ay kumikilala, no? Subalit sa ating pagbabasa nitong Matthew chapter 2, no, na 1 to 12, hindi yung mga Jews, kasi po yung mga Jews, pag sinabi natin Jews, ay sila yung yung lahi na tinatawag na pinili ng Diyos, chosen people, chosen nation, no? But may kita natin dito sa ating binasa na hindi yung mga Jews, kundi yung mga Gentiles ang nag-worship dun sa King of the Jews, no? So, sino ba itong mga Gentiles na to? Sino ba yung sinabi doon? Yung mga Magi, no? Kaya nga, dun sa, parang medyo may sablay dun sa kanta natin na ating Pasko, di ba? Ang Pasko is mapit, may tatlong haring nagsidalaw. Hindi po talaga hari, kundi Magi, no? So, pwede natin baguhin yung lyrics na may tatlong magong nagsidalaw. Yan. At actually, hindi naman talaga specifically tatlo. Binase lang nila dun sa gift. Meron kasi tatlong gift doon. Yan. So, itong Magi, pinag-aralan nila yung mga stars, mga astrologers sila. So, pinag-aralan nila yung stars at yung mga wonders dun sa kalangitan, sa skies, no? And sila ay mga Gentiles na pwedeng nanggaling sa, or malapit sa Babylon. Babylon po ay yung modern Iraq. And alam nila and nag-respond sila dun sa katotohanan, no? Sa heavenly truth, no? And sinabi nila, we have come to worship Him, no? At ngayon, tingnan din natin yung ibang character dito sa ating binasa, yung mga religious leaders at yung mga teachers of the law sa Jerusalem, no? Tingnan natin kung paano ba sila nag-respond. And tingnan din natin kung paano ba nagre-respond yung mga tao katulad ni King Herod,
No? Paano sila nag-respond? And sa umaga ito, ikaw at ako, paano ba tayo nagre-respond? No? Upon hearing the gospel, no, sa pagka nakakarinig ng gospel ng tao, ay kailangan meron siyang response. No? The gospel demands a decision. At ito yung ating mensahe ngayong umaga. No? Na nakafocus po tayo sa historical event noong pagkapanganak ng King of Kings. At dito ay meron tayong titingnan na tatlong puntos o tatlong paraan kung paano ang tao noong panahon na yun ay nag-react kay Jesus Christ as King. No? And again, itong tatlong to ay yung Jewish leaders, si King Herod, and yung Gentiles na yung Magi. At itong tatlong grupo na to or tatlong taong to ay magbibigay sa atin ng malinaw na picture kung paano ang tao ngayon. No? So unang-una, first, there are people who ignore Christ the King like Jewish leaders in Jerusalem. Basahin po natin ulit yung Matthew chapter 2 verses 4 to 6. Sabi diyan, when he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was born. Eto dito, ang nagtanong dito ay ang mga Magi, no? Sorry. So, in Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. No? But you, Bethlehem in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people in Israel. So tingnan natin yung narrative ng mga leaders sa Jerusalem. Ayan. So, dito makikita natin yung scene sa Jerusalem, no? Yung eksena na totally ay inignore nila si Christ bilang hari. And tumalikod sila dun sa truth, no? So, sino ba itong mga chief priests and teachers of the law? No? Sila lang naman yung mga nag-aral ng yung sa Old Testament, no? Yung mga law ni Moses, no? At kabisado nila yon. And alam nila, no, na mayroong promise king na darating, no? At si Micah, yung prophet, no, sa book of Micah, ay ayan po yung quotation or kinote yung verse 6 na yan dun sa book ni Micah chapter 5 verse 2 na sinabi niya, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Jordan, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Anyway, parang may mapa, no? Pwedeng pakibalik po ng dalawang page. Yan. So, para mas ma-appreciate natin, may kasi ako sa geography. So, yan po yung map ng time ni Jesus, no? Na makita niyo dun sa north, yung Galilee, sa middle yung Samaria, then sa south yung Jerusalem. And sa baba yung red, di ba, yung Jerusalem. Tapos sa baba niya, malapit lang sa kanya yung Bethlehem. And sinasabi na yung Bethlehem is about 5 or 6 miles lang yung layo. No? Yeah. And dun sa book ni Micah, pinoint out niya dito na ang Mesias or ang hari ay isisilang hindi sa Jerusalem kundi sa Bethlehem. Very specific. No? Hindi sa Pilipinas kundi sa Bethlehem. At ito ay sinulat na, can you imagine, sinulat na siya 700 years before Christ was born. No? And alam ito ng mga Jewish leaders, ngunit ito ay kanilang
inignore, no? Na kanilang binabaliwala lang, di ba? So, can you imagine, di ba? Yung parang head knowledge lang na they know the truth, but having known the truth ay binabaliwala lang nila, di ba? So, tingnan natin yung leaders na to. Sa verse 6, di ba? Sinabi na nga dyan na sa prophecy ni Micah na out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. By the way, yung sinabi sa verse na dyan is Judah, pero dun sa map nakalagay is Judea, yung sa south, di ba? Iyang-iyang lang yan, di ba? So, and sinabi niya dun sa prophecy na this divine ruler and king will shepherd my people Israel. No? So, ano ba yung shepherd? No? Ano ba yung shepherd? Pag narinig natin yung word na shepherd, di ba? Na ang shepherd, willing siya na mamatay para lang iligtas ang kanyang mga sheep. No? At ito yung reason kung bakit sinilang si Jesus bilang hari. No? Na He died to save from what? Save from people's sins. No? Iligtas ang tao mula sa kasalanan. Mabasa natin sa Isaiah 53 verse 6, sabi diyan, we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. No? Ilagyan ko rin ng Tagalog, na para daw tayong mga tupa na ligaw, na gusto natin kung ano yung gusto natin. No? We go our own way. No? At ipinasan sa Panginoon ang kasalanan nating lahat. Christ paid the penalty of our sin. No? He took the punishment and He satisfied God's justice na kailangan merong kabayaran, merong mamatay para dun sa kasalanan ng tao. No? At dumating siya bilang ating tagapagligtas at yan ang pinaka-supreme reason para sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Ito yung ating sinicelebrate. No? Hindi yung mga tangible material like yung gift, Christmas tree, ng mga parol. No? Kundi we are celebrating the birth of Jesus Christ. Dahil yung sa kanyang panganak ay dumating din ang kanyang kamatayan upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. At bakit ba yung mga religious leaders na to ay ini-ignore nila si King Jesus? No? Mababasa din natin doon sa narrative. Ano ba yung pinakamalaking concern? Dahil gusto nila maging safe sila. No? Safe sila doon sa anger ni King Herod. Kasi si King Herod ay siya yung masamang hari, no? Walang awa. Marami na siyang na murder. No? Mamaya mas babanggitin pa natin yung kasamaan niya. And ngayon, mayroon ulit na hari na sinilang, which is our King Jesus. So para sa kanya, threat yun. Kaya bilang masamang hari, ay siya ay gagawa ng paraan para ma-eradicate si Jesus. No? At itong mga Jews na to, yung mga religious leaders, teachers of the law, gusto nila na mag-fit in dun sa world's organization. No? Dun sa, kumbaga parang ipa-follow nila kahit na ungodly. No? Kahit na yung pressure na yun is hindi makadus. No? Parang sa panahon din ngayon, di ba? Nakikita natin yung mga pinuno natin na, alam mo yun, kung sino yung malakas, dun sila maglilipatan, hindi na nila iniisip kung ano yung kabutihan nung
na leader, di ba? Parang gano'n. So, kung saan ako magbe-benefit, doon ako, di ba? So, and iniwan nila or parang binaliwala nila yung door of opportunity, no? Na yung heavenly opportunity na yon, na parang pikit mata sila dun sa pangako ng Diyos, yung long-awaited King na si Jesus, na He will lay down His life to save their souls from their sins. At they chose to ignore King Jesus. Bilang application, maraming mga tao na parang sumusunod sa footstep na to, no? They ignore the King, Jesus as the King, no? They also turn away from the message, no? Na dalawang bagay lang naman yan. Either ang kasalanan ang naghahari sa buhay ng isang tao, or si Jesus Christ na namumuhay sa buhay ng isang tao na may katagumpayan sa kasalanan. No? And mostly, or most of the time, people ignore that they are spiritual as well as physical. Pag tinanong mo yung tao, ano mahalaga sa'yo? Physical o spiritual? Ano yung in-expect natin na sasagot niya? Spiritual, di ba? Pero, ano yung nangyayari? People ignore the Bible. People ignore the church. Church that preaches salvation in Christ Jesus. No? And, ang isa pang nakakalungkot ay they ignore their own souls. Di ba? And, sasabihin ng tao, masyado ka namang seryoso. Wag naman masyadong seryoso sa mga spiritual na yan. Diba? Pero, kailan ba tayo dapat na maging serious? Pagka dumating ba yung time na ang tao ay nagkaroon ng dinapuan ng cancer? Diba? Nakikita natin yung tao pagka yung may sakit, diba? Doon niya na aalala or nagiging serious. Diba? Yet, mas worse sa cancer is the fact that people without Jesus Christ are dead in their sins. No? Patay dahil sa kasalanan. Naalala niyo yung nakaraan lang, di ba? Nung may lindol na malakas sa parting CDO ba yun? Cagayan de Oro ba yun? Na, since sa video na panood ka na, Lord, sabi niya, tama na Lord, di ba? So, doon lang nakakaalala ang tao na tumawag sa Diyos pagka sa mga panahon na parang, kamatayan na, di ba? Sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, both spiritual at saka physical death. No? And Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. No? Lahat, no, isipin mo na kung sino yung pinakabanal dito sa mundo. At yung maiisip mo na yun ay makasalanan pa rin. Kaya dahil sinasabi na all have sinned and fall short of God's glory. And Romans 3:10, there is no one righteous, no, not even one. At hindi natin ito ay katotohanan na hindi natin may ignore, no? At the end of life's journey or life's road, no, na hindi natin ito haharapin natin, no? Haharapin natin ang Panginoon. Haharap tayo sa Panginoon. So, wag nating ignore si Jesus Christ na namatay para sa ating mga kasalanan. He paid the penalty of our sin. And He is the true King of spiritual life. Amen? Amen ba? Gising ko ba kayo? Baka iniisip nyo na yung pagkain mamaya. Sa pangalawang puntos, there are people like Herod who actually oppose
Christ the King. Kanina, nakita natin yung religious leaders ay katulad, may mga tao na katulad ng religious leaders na they ignore Jesus Christ as King. Pangalawa, may mga tao naman na katulad ni Herod na nag-oppose kay Christ. No? Basahin natin yung Matthew 2, chapter 2, 1b hanggang 3. Sabi doon, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. So, sila yung, di ba kanina nakita yung mapa ng Israel, di ba? And galing sila dun sa east, no? Alam natin saan yung east, di ba? Minsan may mga taong nalilito. Ang palatandaan natin, never eat shredded wheat. Yan. Para hindi natin makalimutan. So, galing sila dun sa malayo, dun sa east, and it's believed to be from Babylon or near Babylon. No? And hinanap nila yung nagliliyab, parang nagliliyab na star, no? And tumungo sila sa bansa or sa bayan ng sa district ng Jerusalem at nagtanong sila kung saan isinilang yung King of the Jews. And nung narinig ito ni King Herod, ay sinabi dito na siya ay na-disturb. And hindi lang siya kundi yung Jerusalem. Bakit kaya? No? Kanina sinabi ko na Herod was known as a wicked king. And gusto niyang ipapatay si Jesus. No? And sabi sa verse 13 na hindi natin binasa, sabi diyan, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Sabi niya, "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you. For Herod is going to search for the child to kill him." So ipapatay ni Herod yung si Jesus. Actually, kung babasahin pa natin ang diretso yan, ay kasi nagalit si Herod hindi bumalik yung mga Magi sa kanya, no? Nag-iba ng direksyon. At mababasa natin na ipapapatay ni Herod yung mga babies na 2-year-old and below. So dito parang may clue na hindi naman nung narating na ng Magi yung si Jesus, hindi na siya baby. It could be 1-year-old or 2-year-old na siya, no? Kasi doon na sa bahay sila nagpunta. Kasal na si Mary at si Joseph. Yeah. So bakit si King Herod nag-oppose kay Jesus Christ? No? Kasi si Jesus Christ ay threat sa kanya. No? Sa kanyang pamumuno, sa kanyang political power. No? Kasi si Herod, ginagamit niya yung Roman military, yung puwersa para durugin yung kung sino man ang mag-uupos sa kanyang pamumuno. At sabi ko nga kanina, wicked king siya, walang awa, and marami na siyang minorder. No? Pinatay na niya ang kanyang asawa, 2 anak niya, yung grandfather niya at even yung mother niya. No? And kaya itong pagsilang ni Jesus ay malaking threat para sa kanya. No? And bakit yung mga people ng Jerusalem ay na-disturb din? Dahil natatakot sila dun sa violenting hakbang na gagawin ni Herod. No? Paano kung yung may mga tatanggap kay Jesus bilang king? No? At mayroong illustration. May illustration
Sabi dito, sabi ni Napoleon, no? Si Alexander daw, si Caesar, they founded great empires. But Jesus Christ found His empire upon love, and to this very day, millions would die for Him. Jesus Christ is more than a man. Jesus surely is. But rulers like Napoleon and others use war and harm to conquer people. No? Kakaiba yung pamumuno ni Jesus Christ bilang king. Dahil ang kanyang kaharian ay kaharian ng pagmamahal at righteousness. Samantalang yung ibang mga naging great leaders, no, ginagamit nila ay mga wars at mga pagpatay sa mga tao. So ganyan din si King Herod, no? Katulad din ni King Herod. And ang tanong, was King Jesus really a threat to King Herod? Threat ba talaga siya? So mayroong dalawang possible na answer. Yes and no. Yes, threat si Jesus kay Herod if si Herod ay mag-persist sa kanyang sinful living and patuloy niyang i-oppose si Jesus na someday ay magiging judge. No? Judge ni Herod. And no, hindi siya threat if Herod threw away his pride and selfish ambitions. No? And the fact sa history ay si Herod, he opposed Jesus. No? So bilang application, dito sa point number 2, na medyo natatawa kasi nandito pa ba kayo? Are you still with me? Yan. So application, nakakalungkot na sa iba, no? Sa panahon ngayon, di ba? Parang may mga lugar na ayaw na nila yung Merry Christmas. Na gusto nila Happy Holidays na lang. Di ba? Kahit nga sa ano na lang namin sa grupo na lang namin O mag-Christmas party tayo. Hindi kami naniniwala sa Christmas O sige, year-end na lang tayo. And even sa Amerika, di ba, pino-forbid na yung or binawal na yung pagbabasa ng Bible starting dun sa mga elementary, di ba? So, bilang application, people still exist who oppose Jesus Christ as King of their lives. No? These people resist the love of Jesus and His claims upon their lives. Sinasabi nila sa puso nila, ako ang hari, ako ang master ng aking buhay. At si Jesus ay threat lamang or ano lang siya sa aking pamumuhay. No? Kaya ang tao ay nagpapatuloy sa kanyang pamumuhay kung ano yung gusto niya. No? Kung ano yung kasalanan na patuloy niyang ginagawa and other moral corruption. Yet, the truth is, every person can only serve one master or one king. Diba sabi nga sa Bible na hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. You cannot serve two masters kasi magtataksil ka lang dun sa isa. No? Ang sinasabi sa atin dito, sinner is not the king of his own life. No? Ang makasalanan, hindi siya yung hari ng kanyang buhay, but sin is his master. Sabi sa John 8:34, sabi diyan, everyone who sins is a slave of sin. Ang nagkakasala o ang makasalanan ay alipin ng kasalanan. No? So, ang kasalanan ang nagkokontrol sa kanyang buhay. No? Sa makatwid, ang makasalanan ay hindi malaya kasi siya ay alipin. No? What a shame to be a slave of sin. Diba? Subalit, sa kabilang banda, but those who serve Jesus as King
are slave of love and righteousness. Jesus rules their lives and gives them freedom over sins. No? Sabi sa John 8:36, He whom the Son sets free is free indeed. No? Ang kinalaya ni Jesus ay tunay nga na malaya. Amen ba? Amen. Masyadong tahimik. Malapit na po. Ngayon, papunta na tayo sa exciting part. yung mga magi, no, na nag-visit sa Bethlehem and kay King Jesus. No? And sila yung nag-worship kay Jesus. They bow before the King and worship. So ito yung pangatlong category ng mga tao, no? Kung paano nag-react kay Jesus. At isa-isip po natin ito. Sabi dyan, sa third, ano po yung number 3? Yung sa nakaraan. There are some people who, like the Magi, worship the King. So basahin po natin, no? Ano yung sinasabi ng Bible about dito sa mga Magi. Doon sa Matthew, chapter 2, verses 9 to 11. Pwede kayo naman yung magbasa para may participation. Okay. After yan. So, after nilang makausap si King Herod, no, ay ano tawag doon? Yumaon na ba yun? Yumaon na sila, no, from Jerusalem to Bethlehem. At yung star, diba, imagine may star na nag-guide sa kanila from the east. At nakarating sila sa Jerusalem. And again, mayroong star na nag-guide sa kanila papunta sa doon sa King. No? Na kumbaga sa panahon natin, GPS. Meron silang GPS. And yung star na yon tumigil, di ba? Tumigil kung saan exactly yung lugar ni Jesus nung sanggol or nung child, no? And nung nakita nila yon, they were overjoyed. And sa verse 11, sabi doon, on coming to the house, no, makikita natin dito na doon na sila sa bahay, di ba? So maaaring yung time na yon is hindi na talaga yung kakapanganak lang ni Jesus, no? And they bow down and worship. Then, nag-alay sila ng mga gift. At titinan natin mamaya kung ano yung mga gift na yun. No? And, so, the long wait is over. Yung long journey nila is over. No? Actually, ang sinasabi na time travel nila is from Jerusalem to Bethlehem is about 2 hours. Pero pag i-calculate natin sa panahon ngayon, pag sinabi yung 5 miles or 6 miles, ano lang yan, di ba? Parang 20 minutes. Yan. And itong mga magi, itong mga tao na to na naghanap sa tunay na hari, ay ngayon ay kanilang natagpuan. No? Nilid sila ni God. God led them na hindi doon sa earthly king, kundi doon sa yung hinahanap nila at kanilang natagpuan ay King of Kings. At ang great climax dito ay yung
worship. No? The Magi fall down and worship King Jesus. Ito yung pinaka-climax ng kanilang long journey. At huwag natin kakalimutan, itong mga Magi na to, sila ay mga makapangyarihan at sila ay mga wealthy. No? Sila ay may mga mataas na position sa sosyedad or sa society. No? And maaring nakaharap nila yung king ng Babylon. No? And at ngayon makikita natin itong scene na to, itong tagpong ito na they are kneeling in the little village of Bethlehem. No? Na nire-regard nila yung place na yon na mas maganda or incomparable kahit saan King's Palace na napuntahan nila. No? And they are bowing to this child as the most glorious King of Kings. Hindi ito nakakaawang pangyayari. No? Hindi natin dapat tingnan ito na bakit itong mga matataas na tao na to, no? Mga mayayaman na to, may influensya, ay lumuluhod, nagbabaw, nag-worship dun sa isang bata na isinilang lamang sa napaka-humble na sabsaban. Yung sabsaban daw, yung pwedeng made of wood or made of stone na kinarve, and dun kumakain yung mga hayop, diba? Dun sila nag-feed, kaya dun sila sumasabsab, kaya sabsaban. Yan. And ito na yung greatest moment of their lives. At sinasabi sa Bible na someday every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. No? And this includes those people who ignore and oppose Jesus. No? These men bow down in reverence and true worship to King Jesus. Hindi nila binigay yung kanilang daladalang gift kay King Herod, but they brought it to King Jesus. At ano yung mga gift na yun? Gold, frankincense, and myrrh. Ito yung mga expensive gifts. Ito yung mga gifts na karapat dapat lamang para sa hari. Yung gold is a gift for a king. No? Yung frankincense is a gift given to God. No? At yung myrrh ay gift na ginagamit para sa pag-prepare ng patay sa embalming. No? Dahil alam natin na someday, no, yung batang yon ay magsasuffer, no, at mamamatay, magsasacrifice. And now, makikita natin na they worship Jesus as King. No? They are worshiping the King of Kings. The Bible declares that Jesus is King of Kings. No? And someday ay darating muli or babalik muli ang ating Panginoon. But this time, hindi lamang siya babalik or darating para dun sa mga shepherds, nung siya pinanganak, napakita siya din sa mga pastol, and hindi lamang sa mga magi, but to the whole world, no? At wawakasan niya yung history ng mundo in total victory. No? Jesus will defeat the power of the Antichrist, this world's last pinakahuling political ruler. Mabasa natin sa Revelations chapter 19, 11 to 16. Sabi dito,
I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, no? Whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Sino po ito? Sino ba yung Word of God? Si Jesus Christ. Hindi kayo sigurado. Si Jesus Christ. Diba sa John 1:1, sabi nga, diba, at the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yeah. Verse 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses, and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. And on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Ano ang, no? Kung titignan natin, no, ito yung third category, no, ng mga nag-respond kay Jesus as King. No? Yung mga nag-worship sa Kanya, yung Magi. Ano yung ibig sabihin para sa atin? What does this worship personally mean to us? No? Makikita natin dun sa verse 12 na hindi na sila, nagkaroon sila ng dream na winarn sila na ni God na huwag na silang bumalik kay Herod. No? Matatayin itong mga wise men nga ito. So, they returned to their country by another route. No? Na maaari nating sabihin na finding Jesus may mean, maaari ibig sabihin na pag natagpuan na si Jesus sa iyong buhay ay you will take a different direction. Direction that is responsive and obedient kay God sa Kanyang salita. Ang buhay mo ba ay naapektuhan na ni Jesus? At lagi mo bang tinatanong, katulad ng devotion ko noong isang araw, lagi mo bang tinatanong, Lord, saan mo ba ako gustong pumunta? At ano ba yung gusto mong gawin ko? At hindi lang ito, alam niyo, pwedeng araw-araw, no? Natatanay natin si Lord. Lord, gusto niyo ba itong ginagawa ko? Lord, tama ba itong ginagawa ko? Saan niyo ako gustong pumunta? Ano yung gusto niyo gawin ko? Pangalawa, we can only worship Jesus as King if we have a personal relationship with Him. No? Now, if we accept His rule in our lives and follow Him. Sinasabi sa Bible na kung sino man yung tumanggap sa Kanya, magpasakop sa Kanya bilang hari, no, He is a new creation. 2 Corinthians 5:17, sabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya kang baguhin ng hari ng mga hari. At mula sa pagiging spiritual dead, you will be spiritually alive. No? Then, kapag mayroon kang personal relationship kay Jesus, only then we can worship Jesus sa ating mga praise and worship, sa ating prayer, na naiintindihan natin na si Jesus lamang yung Son of the living God and the King of Kings. Tayo po lahat ay tumayo. And nandiyan po yung music. Awitin ko natin mamaya yung Prince of Peace bilang worship natin, response natin ng pagsamba sa ating Panginoon. No? Ang bawat isa po sa atin ay yumuko at tayo lahat ay magwakas sa panalangin. Sa umaga ito ay narinig natin na mayroong tatlong grupo ng tao
paano sila nag-respond kay Jesus bilang King. No? Saan tayo nabibilang sa tatlong yun? Tayo ba ay kabilang dun sa mga Jewish religious leaders and teachers of the law? Or tayo ba na ini-ignore natin sa ating buhay ang pagiging hari ni Jesus? Or tayo ba ay katulad ni King Herod na nag-oppose sa paghahari ni Jesus? Or tayo ba yung pangatlo na katulad ng mga Magi na hinahanap natin ang Panginoon at ang kanyang paghahari and we bow down before Him? No? Sinasabi sa Bible na tayo ay nilikha mula sa lupa. Tayo ay parang alabok lamang, nandito ngayon at hindi natin alam kung hanggang kailan. No? At walang sino man sa atin ang may kaya na mag-oppose kay King Jesus. No? Katulad ni Herod. Dahil si Jesus ay napagtagumpayan na niya ang lahat. He won it all. He won it all the battles as the King of Kings. Sa pagkakataong ito, kumakatok ang Panginoon sa iyong puso. At narinig mo sa umagang ito na ang tao, lahat ng tao ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Tanging si Jesus lamang ang pag-asa, ang tagapagligtas. Siya lamang ang makapaglinis, makapag-save sa iyo mula sa iyong mga kasalanan. At lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung wala si Jesus sa iyong puso, ikaw ay pinaghaharian, ikaw ay alipin ng kasalanan. Namatay si Jesus, dumating si Jesus, pinanganak siya. He came in a humble beginning. Siya ay nagdusa, siya ay inako niya ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay sa ikatlong araw. At ngayon, He reigns as King of Kings and Lord of Lords. Sa pagkakataon ito, this is an opportunity God has given you. Maaaring ngayong Pasko, hindi mo man makamit yung pinaka ninanais mo na gift sa iyong buhay. Ngunit mayroong gift na pwede kang matanggap ngayong Pasko. At ito ay yung gift of salvation. Ang kaligtasan na magmumula sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay willing, kung ikaw ay naranasan mo yung salita ng Panginoon at siya ay kumakatok sa iyong puso ngayong umaga at wala pa siya sa iyong buhay, ito ang pagkakataon na siya ay iyong tanggapin, papasukin sa iyong buhay. At kung ikaw ay willing, sasamahan kita sa panalangin. Panginoong Hesus, sabayan niyo lang po ako sa panalangin. Yung mga gustong tumanggap sa Panginoon. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. At hindi ko kayang isave ang aking sarili mula sa aking pagkakasala. Kaya Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Sa pagkakataon ito, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. At ikaw ay aking tinatanggap sa aking buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at hari ng mga hari. Maghari ka sa aking puso, Panginoon. Mula sa araw na ito, pangunahan niyo po ako at isinusubok ko po sa inyo ang aking sarili. Ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Prince of Peace you are, you're the bright and morning star, wondrous royalty.
sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. I worship you. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name is all my praise. Give my love to you. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King, my God and King. Muli, Panginoon, salamat po sa napakagandang opportunity, Lord, na binigay niyo sa amin sa umaga ito upang muli, Panginoon, ipaalala sa amin na kayo ay aming hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Lord, sa umaga ito, I believe, O God, na ang sino man na sumunod sa panalangin, Lord, ay inyong paghaharian. At mula ngayon, Panginoon, ay magpapasakop sa inyo at kikalalanin ka bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang King of Kings and Lord of Lords. Lord, thank you so much, O God, sa inyong pagdalaw muli sa amin sa umaga ito. We acknowledge your presence and we give you all the glory, O God. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, King of Kings and Lord of Lords. In the name of Jesus, we pray and we say, we shout, Amen and Amen and Amen. So God be the glory. Magandang umaga po sa lahat. I believe we are blessed by the word of God. Amen po ba? Amen. Bago ko po i-share ang salita ng Panginoon sa about giving, nais po namin i-welcome ang aming bisita na si Brother Rodel Dahak. Dahak po ba? Dahak. Welcome po sa gawain ng Panginoon. We are blessed to that you came here in the church of God. Amen po. Ang Diyos po ang aming tinataas at hindi po ang sino man na nandito at ang aming pastor. Nawa po kami kayo po ay makabalik ulit. Welcome, bro. Ang kinakabahan. Naka-heartburn po ako. Sige po, samahan niyo ako sa pangalawang bahagi ng ating gawain, which is the tithes and offering. Simple lang po ang aking ibabahagi sa inyo, which is because it's time of giving, it's time of Christmas, nais ko po i-share sa inyo ang Acts 20 verse 35, which is it is more blessed to give than to receive. Amen po ba? Amen po ba? Amen. You want to bless? Then you will give. Sabi po dyan, hindi ko po sinabi. Bakit po yan ang aking nais na ibahagi ngayong umaga? Because the best example of giving is our Jesus Christ. Amen po ba? John 3:16, our main verse for this month. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Amen po ba? Binigay po niya ang kanyang nag-iisang anak para lang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sino po ang magbibigay ng kanyang sariling anak para sa sarili natin? Ay para sa kagaya natin na wala namang naiambag. Naiambag, no? Wala naman, kumbaga, we are worthless. Para lang isakripisyo ng Diyos ang kanyang sariling anak para sa atin, di po ba? But salamat sa Panginoon kasi naging worthy tayo sa
kakayanin niya dahil binigay nga niya ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. And paano nga po tayo maging kagaya niya? Through giving po mga kapatid. Hindi po sinabi na kailangan mong magpapako sa krus para magaya ang ginawa ng Diyos. Hindi mo kailangan magpakamatay sa krus para lang ma-bless mo ang ibang tao para mabigyan mo sila ng eternal life. Through giving po mga kapatid. Through giving, marami pong nare-reach ang mga binibigay nating tithes and offerings para ma-receive. Isang kaluluwa lang po na ma-reach ng ating mga binibigay is super blessed na po tayo. And the true blessing is yung maramdaman natin yung joy sa ating puso. Amen po ba? Para po sa akin kasi ang totoong blessing is nandun yung happiness, yung joy na nararamdaman natin sa buhay natin. Nandun yung contentment. Amen po ba? So, we encourage po na instead na sa Pasko, sa mga ganitong mga holidays, uy, anong regalo mo? Uy, anong bibigay mo sa akin? Di ba ganun tayo lagi? Anong bibigay mo? Ganyan. So, bakit hindi natin isipin na instead na tanong natin anong ibibigay, anong makukuha ko, bakit hindi natin tanongin ano kaya pwede kong ibigay? Amen po ba? So, do you want to bless this holiday season, mga kapatid? Then listen to Jesus, sabi po dyan. That it is more blessed to give than to receive. It's what you give, not what you get, that matters most. Amen po ba? So when we give, mga kapatid, always remember na tayo po yung nabibless. Kasi, dati nung ako pa ay wala pang kakayanan magbigay, no, gustong-gusto ko na nakakatanggap. Pero nung nagkaroon ako ng kakayanan ng magbigay, mas masaya pala na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nagre-receive. Although nandun na masaya ka kasi may natatanggap ka, pero iba po yung pakiramdam. Yung contentment na nakatulong ka, na naibigay mo, yung the best mo, yung sakripisyo mo para sa isang tao. Hindi lang naman po sa money matters eh. Yung time mo sa mga nangangailangan, yung sakripisyo mo na kahit busy ka is na ibibigay mo yung ano mo para masamahan, matulungan ang isang nangangailangan is the best giving back po na na-obey natin po ang Panginoon. Amen po ba? And I believe na this Christmas, unahin po natin ang magbigay kaysa tumanggap. Amen po ba? Amen. Because we bless the Lord. Not only ourselves, but we bless the Lord. Amen? Amen po mga kapatid. Sige po, ready po ang ating mga tithes and offerings. And let's pray. Yes, Lord, we thank you, Lord, for this morning, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your word today, Panginoon, na binabami, Panginoon. Salamat sa inyong anak na binigay mo sa amin upang magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, Panginoon. We don't deserve this, Panginoon. We are unworthy of your sacrifice. But thank you, Lord, kasi you choose us, Panginoon. Pinili mo kami, Panginoon, na pagkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon, Lord. And thank you, Lord, for this, Panginoon, Lord. Alam namin na hindi namin kayang bayaran ng kahit anong salapi, ng kahit na anong sakripisyo, Panginoon, Lord. Pero alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagsunod namin sa inyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nalulugod ka, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan, Panginoon, o paano magbigay sa inyo,